Chidora, kayanin mo. Malapit na bata. Hindi ko na kaya! Kaya mo yan, Chidora. Malapit na bata. Chidora, lalaki ang inyong anak. Ito na ang ating anak, mahal ko. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda. Sa aking murang edad, iminulat na ako ng aking mga magulang bilang isang relihiyoso, matapat at mapagmahal sa may likha sa atin. Sa katunayan, O Pepe, halika at pangunahan mo ang ating pagdarasal. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa biyayang patuloy niyong ipinagkaloob sa amin, Ama. Salamat din po sa magandang kalusugan ng aming buong sambahayan. Nawain niyo pong ipagpatuloy ang pagbibigay sa amin ng grasya. Amen. Sa akin ding kabataan, minsan ding naikwento ng aking mahal na ina ang tungkol sa isang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Pepe, iyong bang nalalaman ang pabula tungkol sa isang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy sa lampara? Hindi po, inay. O sige, makinig ka at aking ikwento sa iyo, mahal kong anak. May isang batang gamo-gamo ang paligid-ligid sa isang lampara. Sinabihan siya ng inang gamo-gamo na huwag siyang lalapit sa lampara dahil masusunog ang kanyang pakpak. Dahil sa katigasan ng ulo ng batang gamo-gamo, hindi siya nakinig sa kanyang ina at lumapit pa rin ito sa apoy ng lampara at unti-unting nasusunog ang kanyang pakpak at namatay ang batang gamo-gamo. Ganyan po ba, inay? Oo, Pepe, kaya ikaw, huwag kang tutulad sa batang gamo-gamo. Pero inay, ako po ay isang batang matapang. Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa aking mga kagustuhan? Gaya ng batang gamo-gamo na naakit sa apoy kung kaya't siya ay namatay. Kaya't kung kinakailangan ko pong magkahanap ng sagot sa aking mga katanungan, kinakailangan ko rin pong mamatay. Gaya ng batang gamo-gamo. Dahil sa kwentong iyon ay nagkaroon ako ng isang palaisipan na naging inspirasyon ko hanggang sa kasalukuyan. Mahal ko, kinakailangan na ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan. Hindi po pwedeng dito na lang siya palagi sa ating tahanan turuan. Hindi ba't alam mo namang sakitin ang ating anak? Oo, ngunit siya rin ay masasanay at lalakas din ang kanyang katawan. Pepe, tawagin mo muna ang iyong kapatid. Basano! Tinatawag niyo lang po ako, tatang. Oo, Pasyano. Maupo ka. Ihatid mo muna ang iyong kapatid sa binyan. Doon muna siya mamalagi at mag-aral. Sige po, tatang. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Nais kong inyong saksihan ang pagbitay sa mga tatlong paring martir. Mga taksil sa simbahan, mga irehe! Viva! 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 Isinama ako noon ng aking kapatid na si Pasiano. Roon ko nakita ang sobrang paghihinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pari, si Padre Jose Burgos. Ano pong nais niyo at naparito po kayo rito? Sumama ka sa amin. Naaresto ka namin sa salang pagtangkang lasunin ng asawa ng iyong kapatid. Wala akong kinalaman sa kanyang ibinibintang sa akin. Walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan. Kasama ng mga gwardya sibil, pinaglakad ang aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahirapan habang naglalakad siya. Napiid siya sa kulungan ng probinsya ng higit sa 2 taon.
Noong ako'y nasa 16 na taong gulang, nadama ko ang aking unang pag-ibig sa dalagang nagngangalang si Gunda Katibak na taga Lipa, Batangas, na nagpatibok sa aking puso. Nang minsay dumalaw ang aking kaibigan na kasama ang dalaga, lubha akong nabighani sa taglay niyang kagandahan. Sa wakas, dumating na rin ang araw ng aking pagtatapos. Natanggap ko ang pinakamataas na parangal at akin ring nakamit ang Bachelor ng Artes. Matapos akong makapagtapos ng pag-aaral sa paaralan ng Ateneo, kinakailangan ko nang bumalik sa aking bayan, ang bayang Calamba, kung kaya't kinakailangan kong magpaalam sa dalagang unang nagpatibok ng aking puso. Kamusta, Jose? Gusto ko sanang magpaalam sa iyo sapagkat ako'y uuwi na sa aming tahanan sa Calamba at baka hindi na kita makita muli ngayong bakasyon. Ako man ay uuwi rin sa aming bayan sa Lipa. Sige, paalam na. Dadaan naman kayo sa Calamba, di ba? Bago didiretso sa Lipa, kaya magkikita pa tayo. Sige, paalam na. Sa hindi inaasahang pangyayari, dala ng kalakasan ng hangin sa Calamba, noong si Segunda ay kasalukuyang paluwas na sa kanilang bayan, ay hindi na nakadaan ang kanilang sinasakyang bapor sa aming bayan, kung kaya't hindi na kami nagkita mula noon. Leonor, minsan ay hiniling ko kay Bathala na sana ay hindi na lang tayo magpinsan. Hindi ko na kasi kayang pigilan ang aking nararamdaman. Gusto ko na itong ilabas at iyong namnamin at lasapin habang tayo ay magkasama. Gusto kong yakapin ang hinaharap ng buong puso kasama ka at hindi kita iiwan magpakailanman. Pero Jose, paano kung malaman nila ang ating relasyon sa isa't isa? Ano ang gagawin natin? Itatanan na lang kita. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas na kasama ko ang aking mahal na si Leonor Rivera. Bakas sa aming mga labi ang saya sa tuwing kami magkasama. Hindi maitatago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa. Napagpasyahan kong ipagpatuloy na lamang sa ibang bansa ang aking pag-aaral dahil aking nakita sa Universidad ng Santo Tomas ang diskriminasyon sa mga Pilipinong mag-aaral na tulad ko. Hindi ko na matiis pa ang pang-aapi ng mga propesor at namumunuan. Higit makabubuting ipagpatuloy ko sa ibang bansa ang aking pangarap na maging isang manggagamot. Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Ilan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais tulad ni na Ate Saturnina, Lucia, Tio Antonio, ang mga Valenzuela at ang aking ilang matatalik na kaibigan. Kung maaari, ipabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na Leonor. Patawarin nila ako sa aking biglaang paglisan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang aking misyon. At ito ay ang obserba sa pamumuhay at kultura, lengguwahe at adwana, industriya at komersyo, ang gobyerno at batas dito sa Europa. Ito ay magsisilbing aking paghahanda upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansang inaapi at tinatapak-tapakan. Lubos na nagmamahal, Pepe. Ang organisasyong ito ay naglalayong maipahayag ng malaya ang mga paghihirap na dinaranas ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. Kasama din sa organisasyong ito sina Marcelo H. del Pilar, Juan Luna at Graciano Lopez. Sinundan ko ang payo ng aking kuya Pasiano. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Kumuha ko ng 2 kurso, ang medisina at filosofiya at pagsulat. Ang pangungulila ko sa aking pamilya at sa aking minamahal na Leonor ay dinaan ko na lamang sa pamamasyal at pagbabasa ng iba't ibang akda upang libangin ang aking sarili.
Hindi ko maiwasang malumbay at makadama ng kalungkutan sapagkat ako'y nangungulila sa aking tinubuang lupa. Ngunit lahat ng ito'y naibsan tuwing aking nasisilayan ang magandang mukha ni Consuelo. Rizal! Anong nangyayari sa'yo? Walang dumating na pera mula kay Kuya Pasan. Nung mga nakaraan, ilang beses na lang ako kumakain sa isang... Ako na nga lang ang naglalaba para nakatipid. Dala ng sobrang kahirapan at pagtitipid sa panahong iyon, napag-isip-isip ko na magtanggal ng ilang pahina sa aking nobela. Isa sa mga kabanata na aking tinanggal ay ang kabanata patungkol kina Elias at Salome na dapat ito ang ika-25 kabanata. Sa wakas, nakahanap na din tayo ng maglilimbag ng No Limit Tanghire. Ang laki ng tipid natin sa Berliner Bootstrap Reaction Gesellschaft na humingi lamang ng 300 peso para sa 2,000 kopya. Masyado kang nagtitipid, Rizal. Kaya ko namang bayaran lahat ng gastos kahit sa iba pa tayo nagpalimbag. Mas mabuti nang makatipid. Araw-araw naming binabasa ng paulit-ulit ang No Limit Tanghire pagkatapos nitong mailimbag upang kung may mali ay aming maitama. Noong ika-21 ng Marso, taong 1887 ay lumabas na sa palimbagan ng aking akdang No Limit Tanghire. Viola, itong manuskriptong ito ay binibigay ko sa iyo. Salamat sa iyong tulong. Balang araw, mapapalitan ko rin ang kabutihang na idulot mo sa akin. Salamat, Rizal. Mahal kong ama, gusto ko munang humingi ng kapatawaran dahil sa aking pagtakas sa inyo upang makapag-aral dito sa Madrid. Ako po ay naghahanap ng karunungan na makakatulong sa akin sa pagpapalaya sa ating bansa. Sa ika-15 po ng Hulyo ay maghahanda na ako sa aking pag-uwi. Agosto ng kasalukuyang taon ay magkikita-kita na tayong muli. Nagmamahal, Pepe. Ikatlo ng Hunyo taong 1887, muli akong naglakbay pabalik sa aking bayang Calamba. Sa pagkakataong ito ay muli kong nasakyan ang barkong Gemna na siyang sinakyan ko patungo noon sa Europa. Nanang, Tatang, gusto ko po sanang magpaalam sa inyo. Gusto kong bisitahin ang aking yunor. Hindi maaari, Pepe. Alam mo namang mainit ka sa mata ng mga praile. Bilang ama mo ay hindi ako papayag. Nais mo na ba talagang mawala dito sa mundo? Hindi maaari. Sige po, Tatang, kung iyan ang inyong nais. Ilang araw lang ang lumipas na makabalik ako mula sa Europa. Ipinatawag ako ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ng ukol sa Noli at nilalaman nito. Buenos dias, Rizal. Maupo ka. Alam mo na siguro ang balita tungkol sa iyo. Delikado ang buhay mo ngayon kung kaya't nais kong lisanin mo ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayokong makita kang mamatay sa kamay ng mga praile. Ngunit wala akong nakikitang masama sa aking mga inilimbag. Ako man din, wala akong makitang masama sa sinulat mo. Sadyang mainit lang ang mata nila sa iyo. Pero kung yan ang iyong nais, ako'y nilisan sa lalong madaling panahon. Cuídate y que Dios los bendiga. Gracias. Ako ay nagtungo sa London upang higit ko pang mapalawak ang aking kaalaman sa wikang Ingles. Pansamantala akong naninirahan sa bahay ni Antonio Maria Regidor.
Di nagtagal, ako'y nakahanap rin ng isang bahay na matitirhan malapit sa Museo ng Britanya. At ito ay ang bahay ng pamilyang Beckett. Here you go, Patty. Drink some more. I brewed this tea myself. Sa pagtira ko sa bahay ng mga Beckett, hindi ko maipagkakaila ang aking lihim na nararamdaman sa panganay na anak ni Ginoong Charles, si Gertrude, o kung tawagin ko siya'y Jetty. Aking lubos na ikinatuwa ang paghanga rin niya sa akin. Di naglaoy aking napagtanto na hindi kami maaring magkatuluyan at ikasal ni Jetty dahil sa aking misyon sa hinaharap. Nang ako'y makabalik sa Maynila, minarapat kong magpatawag ng isang pulong upang bumuo ng isang samahan na tinawag na La Liga Filipina. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyo dahil kayo'y dumalo sa pagpupulong na ito. Ngunit, ano nga ba ang iyong nais at ikay nagpatawag ng pagpupulong? Nais ko sanang magtatag ng samahan ng pamahalaan ng mga Kastila. Ngunit, gaano ka nakakatiyak, Rizal, na tayo magtatagumpay? Marahil, alam naman nating lahat na sila'y labis na makapangyarihan. Kaya nga'y tayo'y naririto upang pagplanuhan ang ating mga isasagawang hakbang. Rizal, sang-ayon ako sa inyong mga plano, kaya't magpatuloy ka sa iyong mga inihahayag. Kung gayon, tayo na't maghalal ng mamumuno sa ating samahan. Rizal, we have found this in the pillowcases of your sister Lucia. This is Pobres Frailes, which is a satire against the Dominican friars. I do not know where that came from. When we arrived in Manila, the inspectors thoroughly checked our luggages. That is not ours. Don't deny it! Silence! You will be escorted by my nephew Ramon to Fort Santiago. Take him. Good day, Dr. Riza. I am Josephine and I would like to inquire about the health of my stepfather. Okay, kindly send him in. Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Matamis ang pagsasama naming dalawa. Kami nagdanais na magpakasal, ngunit hindi kami pinayagan ni Padre Ubak dahil kinakailangan pang kunin ang pahintulot ng bishop sa Cebu. Sa mata ng Diyos, tayo ay kasal. Jose, tinatanggap kita ng buong-buo at nanaisin kong makapiling ka habang buhay. Rizal, Valenzuela. Nais kong ipatingin ang aking kaibigan, pagkat may problema yata siya sa kanyang mga mata. Mukhang hindi lang ata yan ng iyong pakay sa pagpunta mo dito sa akin. Tunay ngang napakatalino mo, Rizal. Pero nais pabatid ni Andres na handa na ang katipunan sa pagsubong sa pamahalaan. Hindi ba't mas maaga pa para isagawa ang ganyang bagay? Alam naman nating lahat na hindi pa nakahanda ang ating bayan sa ganyang kalaking responsibilidad. Kulang na kulang tayo sa mga sandata at armas. Ipagpaumanhin ninyo. Ngunit, hindi ako pabor sa inyo. Ngunit nakaplano na ito. Ito lang ang paraan upang makalaya ka. Ayokong sirain ang aking mga salita. Ako'y nakapangako na hindi ako tatakas. At isa pa, pinayagan ako ni General Blanco na tumungo sa Cuba upang maging doktor ng mga hukbo. Nang sa gayoy, mapag-aralan rin ang mga bagay ukol sa digmaang praktikal. Mukhang hindi ka namin mapipilit sa aming adhikain. Paumanhin. Paumanhin rin. Nais ko sanang hilingin na tumigil ka muna dito sa Singapore, Jose. Ako'y hindi makalagay sa iyong liham na tinanggap. Ang liham na inihatid ni Gobernador Blanco, ngunit umaasa akong maganda ang patutunguhan ng lahat ng ito. Ngunit, Jose, tila'y masyadong matatag ang inyong paniniwala sa gobernador. Dapat alam mo na hindi dapat siya pagkatiwalaan. Manalig na lamang tayo, Pedro. Magiging maayos din ang lahat ng ito. Nanang! Oh, Maria! Ano
ko! Diyos ko! Ang anak ko! Kailangan nating matulungan si Rizal sa kanyang kinaroroonan ngayon. Kaya kailangan nating gumawa ng paraan. Sa papaanong paraan naman? Maghahain tayo sa punong mahestradong habeas corpus upang marinig nila ang ating saloobin. Mayroon ba akong may tutulong? Kung iyong nais ay ikaw ang maghatid sa kanila nito, masusunod. Ginoo, mukhang hindi tayo pinakinggan ng mga Kastila sa ating mga isinangguni. Ano pa nga bang maasahan natin sa mga Kastila ngayon? Ang mahalaga ay matulungan natin sa isa. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan laban sa iyo. Una, ay ang mga sinumpaang pahayag mula sa iyo mga nakasalamuha sa buhay. At ang pangalawa, ang mga katibayang dokumento tulad ng mga artikulo, tulak, liham, at mga talumpati na iyong mga isinulat. Walang masama sa ginawa kong artikulo at mga tula. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin kong malilinis ang aking pangalan. Ito lamang ang aking maimumungkahi. Pinapahintulutan kitang mamili ng inyong manananggol. Ito lamang ang aking masasabi. Una, kailangang humarap sa paglilitis sa lalong madaling panahon. Ikalawa, ang nasasakdal ay mananatili sa piitan. Ikatlo, ang pagtatanggol ay gagampanan sa isang hukbong Kastila at isang manananggol. Ikaapat, magbumulta ng 1,000,000 si Rizal. Nandito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal sa kanyang kasong pag-aalsa, sedisyon, at pagtatag ng mga iligal na samahan. Si Rizal ay ginawa ang kanyang tungkulin para sa ating bayan at wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa ay mahirap, unawain ang usapin dahil sa mga damdamin laban sa nasasakdal. Ngunit paano mo maipapaliwanag ang ibinibintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay hindi dapat maging mapaghiganti. Manapay dapat sila'y maging makatarungan. Tumahimik ang lahat! Aking sinasang-ayunan ang naturang hatol sa iyong sakdal. Kung gayoy tapos na ang usapin, ikaw Rizal ay hinahatulang barilin sa Bagong Bayan sa ika-30 ng Disyembre. Hindi makatarungan ang nangyari. Hindi man lang tayo binigyan ng pagkakataon. Minamadali nila ang paglilitis. Niloko nila tayo, ginamit lang nila tayo. Bakit ba ikaw itong galit na galit, ako itong mamamatay? Buti naman at nakakapagpatawa ka pa. Tabiel. Ayoko na! Magbibitiw ako sa lahat ng tungkulin ko sa gobyerno. Uuwi na ako sa Espanya. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Hiyang-hiya na ako sa lahat. Bakit? Dahil isa akong Kastila. Hindi ka Kastila, Tabiel. Pareho lang tayo. Sinubukan ng aking nanang na makiusap kay Gobernador Polavieja upang makiusap na ako'y wag nang patayin. Ngunit hindi ito inasikaso ng gobernador. Hindi niya dininig ang daing ng aking nanang sa kanya. Disyembre 29 taong 1896 nang ako'y ihatid sa aking pansamantalang kwarto habang ako'y nag-aantay ng araw ng hatol nila sa akin. Mahal kong kapatid, may 4 na taon na at kalahati nang hindi tayo nagkikita o nakapag-usap man lamang at maaring kailanmay ay hindi na magkita. Ngayon, ako'y mamamatay na dinaramdam ko na may iwan kang mag-isa upang pumasa ng lahat ng bigat ng ating mga kaanak at ng ating matatandang magulang. Nagugunit ako ang kalakihan ng iyong hirap upang mabigyan ng isang karera. Hindi ko inaksaya ang panahon ko. Pepe! Nana, paano po? No! Pepe! Pepe! Regalo ito sa akin ng mga Tabiela.
Hihilingin ko sa mga opisyal na ipadala ito sa inyo pagkamatay ko. There is something inside it. Pepe! Pepe! Paalam, Pepe! Paalam, kapatid ko! Pepe! Paalam, mamimiss ka namin. Pepe! Paalam, Pepe! Handa na ako, ikaw. Huwag kang matakot, andito ako. Tanggapin mo ito para hindi mo ako makalimutan. Ibigay mo na lang yan sa iyong pamilya. Sobrang na ang aking alaala sa iyo. Akala siguro nila tatakas ako. Saan ako pupunta? Sa dapitan? Farewell, my adored country, region beloved of the sun, pearl of the Orient Sea, our lost Eden. Departing in happiness, to you I give the sad remains of my life. And had it been a life more brilliant, more fine, more fulfilled, even so I would have given it dwelling to you. Others are giving you their lives on fields of battle, fighting joyfully without thought for the consequence. How it takes place is not important. Cypress, laurel or lily, scaffold or battlefield, in combat or in cruel martyrdom, it is the same of demanded by country and home. I am to die when I see the heavens go vivid, color in the sky at last announcing day. If color be needed to embellish your dawn, shade my blood at that perfect moment, let it flow, and be enhanced in the reflection of your dawning light. Un ultimo favor! Let me face the firing squad! Imposible! Then at least spare my head! The name of the King of Spain! Anyone who raises his voice in favor of the criminal will also be executed! Ready! Load! Aim! Consumatum est. Fire! Tira Vega! Death to all traitors! Viva